Umayong adlaw sa tanan. Shout out sa ating mga luma, mga bag-o, mga bag-o lang din nakapanood sa ating vlog ngayon. Shout out po sa inyo. Ingat-ingat po tayo. So hindi mo na ako magkapag-ano ngayon ha. Excuse mo na ako sa ating shout out ng mga pangalan. So baka next vlog natin mapag-ano natin 'yan. Isulat ko na naman ulit. So pasensya muna ako ngayon. So mag-ano lang ako dito sa reaction ko ngayong itong itong mga senador ba na pumirma dito na para mapatalsik itong si Chis Escudero na papalitan nito ni Tito Soto. Ay ang ano pala nito parang tayo lang ang niloloko talaga sa mga politiko. Akala natin ang mga politiko na sila kunyari nag-iimbestiga diyan sa mga flood control ngayon sa controversial na flood control, akala natin yung pumalit ngayon ay matitino. Anak ng tokwa naman talaga. Basta kapag politiko, wala ka talaga makikita nitong matitino. Kahit sino ha, kahit sino. Di ko sinabi na yung kung saan ako kumakampi ngayon, matino na yan sila. Hindi. Ang ano ko lang yan ay i-komento lang natin. Kung talagang may sinasabi resibo, ibig sabihin, makita natin na totoong mga yan na kakutsaba, may mga ginagawa nilang panglalamang sa atin, lalo sa binabayaran natin ng mga buwis na binubulsa pa nila sa mga walang hiya na itong mga congressman na yan. Sus, ang ano natin, ito yung balita na itong si Mark Villar at saka itong si Tulfo, si Raffy Tulfo, ito si Bong Revilla, sino pa tong Chis Escudero, napasama dito si Basti Duterte, pero hindi natin to sila maano natin na ano ba talaga ang nito. Pero sabi ko nga, hindi tayo pwede magkumpiyansa talaga sa mga politiko kahit sino kasi ano talaga yan, mga sobra talaga niya lang kaplastikan yan. So ito yung ipapakita ko sa inyong video na nakakainis lang talaga ba na tayo away-away sa mga ganitong mga politician. Pero yun pala, pare-parehas lang ang kanilang ginagalawan. Kurap-kurap lang ba? Kurap-kurap lang. Tapos ang iba dito, pag matukod sa Bisaya pa, matutuban mo na ikaw congressman ka, ikaw congresswoman ka, ikaw gobernador ka, ikaw mayor ka. Ay, galit na galit yan. Nako. Ay, nako naman. Ito video muna. Hindi lang si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Raffy Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, maraming naglutangang larawan ng mga kontratista kasama ang ilang politiko. Pero sa 15 kontratista na binanggit ni PBBM matapos ilunsad ang isumbong sa Pangulo website, ang mag-asawang Diskaya at mga kumpanyang nakakabit sa kanila at may-ari ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading ang sumailalim sa matinding pagtatanong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pinakahuling pagdinig. Present naman ang 15 sa nakalipas na mga hearing dahil sa sampina na pinadala sa mga hindi nakadalo noong nakaraan. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction ay nag-isa pa lang sa Kamara kung saan kinumpirma niya ang pag-donate ng 30 million pesos sa 2022 campaign ni Senator Chis Escudero na una na ring inamin ng dating SP. Ang may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante hindi pa nahalukay ang kanyang mga koneksyon. Pero sa isang Reddit post ng isang user na Moist Survey 1559, inisa-isa nito ang mga ugnayan ni Quirante at ng kanyang pamilya. Sa kanyang post, pinakita ang larawan ng kasal ng anak na lalaki ni Quirante. O di ba? May post-post pa sila, di ba? Yung sa kabilang parte, yung asawa yata ni Tulfo yan eh. Yung ang laki ng bukas dito sa dito sa dibdib ba? Ang laki. Yung asawa niya si Jocelyn, ayan yata asawa niya. Tapos si Tulfo andun. Kumpare pala kayo, pre. Oh, ito yung pre. Million pre. Ala pre, punta dito sa kasal sa Cebu pre. Sige pre. Nako, kumpare pala kayo ha. Ninong sa kasal. Magkano yung pakimkim kaya nito? Ha? Ano kayang pakimkim nito mga to? Politician na to. At saka itong kumpare nila, contractor sa
ano ng mga DPWH eh. Kasama si Senador Raffy Tulfo na ninong ng mga kinasal. Ibig sabihin, kumpare ni Senator Raffy ang may-ari ng QM Builders. Ang anak ni Kirante ay isa ring kontratista gamit ang kanyang kumpanyang Adamant Developmental Corporation na nakakopo ng 48 million peso project sa Argao, Cebu nito lang June 2025. Ang kapatid naman ni Senator Cheese na si Det, na kinatawan ngayon ng Sorsogon 1st District, ay nakapangasawa ng isang negosyanteng Kirante na nasa cosmetics business. Isa pang larawan ay kasal ng isang John Leven Kirante, kung saan kasama nila si dating Senator Bong Revilla at sinasabing present din daw dito si nooy DPWH Secretary Mark Villar. Walang picture si kumparing Mark Villar, umiiwas. Si Bodots nandoon, pero si paring Mark Villar, itong balingbing na senador na balingbing, walang picture. Basta kasama daw pala doon eh. Ay nako, Ang kumpanya ni John Leven ay minsan nang nakakuha ng 48 million pesos na kontrata sa DPWH noong 2024. Isa pang Jonathan Kirante ang nakitang kasama sa larawan, si dating Cebu Governor Gwen Garcia sa pagbubukas ng kanilang hotel. Ang construction company ni Jonathan ay na-awardan ng 96 million pesos na kontrata ng DPWH noong 2023. Magkakasama naman sina Davao City Acting Mayor Basti Duterte, Mayor Junard Ahong Kirante Chan at Marino Party List Representative Sandro Gonzales na VP ng Alticon Builders. ayun, si Basti, may ano din picture sa bagay. Yung mga picture na hanggat wala tayong ebidensya talaga kung totoong mga taong involved sila dyan sa mga ano ngayon. Alam mo na, naglibasan ngayong issue nga to nito. At di ko alam kung saan din yun kay Basti Duterte. Alam na nga natin sa mga politician eh. Lalo pa ganyan, mga popular kang politician, sige. Picture. Sabi nga ni Bongbong, di ba? Pag may lalapit sa 1,000 magpa-picture, di lahat yan kakilala ko. Yan, mga nagpa-picture yan. Pero di naman yata pumunta ng kasal. Ewan ko lang ha. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga nabanggit na politiko at individual para sa kanilang panig. So, pag ganitong mga klaseng politician, ito si Raffy Tulfo, ang bilis nito sa mga yung mga away mag-asawa, ayusin niya yan sa mga kabit-kabit. Pero ito, pustahan pa tayo dito. Ito yung asawa niya, hindi ko naman ito na i-chismis ha. Itutuon naman talaga to eh. Pangilang asawa na niya Tulfo yan. Hiwalayan sila eh. Yung mga asawa niya dati, hiwalayan. Tapos ito yung napangasawa niya, ngayong bago na yan ewan ko ano pangalan niya asawa ni Tulfo. Yung si Raffy Tulfo. Tapos, kapag nasa programa, ay naku, akala mo kung sinong santong kabayo tong si Tulfo. Lahat naman ng politika eh. Politician eh. Lahat. Tapos itong si Mark Villar, nagtaka ako dito bakit sumama to sa pagpirma para tanggalin si Chis Escudero na ito siya. Dati man tong DPWH Secretary. At bakit ngayon hindi ko to narinig na inimbisigahan to? Buhay pa to, hindi naman to patay eh. Buhay na buhay to itong si Villar at dalawa pa silang pumirma dito sa sumuporta dito kay Tito Soto para tanggalin lang to si Chis Escudero. Pagpasok nitong 20th Congress, itong dalawang Villar magkasama to na sinuportaan nila si Chis Escudero. Ako hindi ko naman porket Duterte ako na sumusuporta ako sa mga Duterte sa ngayon ha. Sumuporta ako sa mga Duterte sa ngayon. Pero nakikita ko itong mga to. Makikita natin sa mga politician, hindi lang sila mga sinungaling, mga butbuton, mga balingbing pa. Ito nga, itong dalawang Villar ay makikita natin na ang sinusuportaan nila ngayon itong si Tito Soto. At naisip ko din, kaya ba ito bumaliktad na hindi nila sinusuportaan si Chis Escudero? Kasi parang nakita talaga nila na hindi talaga mananalo itong si Chis Escudero na ay papalitan talaga. So, ang nila, lipat sa kabila. Isip ko, bakit lumipat to? At saka ito si Villar nga, si Mark Villar, bakit ito inimbestigahan? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte na ito yung DPWH Secretary. Imposible naman.
maano natin, matanong ko lang din naman imposible naman na lahat ng mga project niya nung time na yun ni dating Pangulong Duterte, ano talaga, malinis talaga, walang mga ghost project, walang mga ganyan, pinasubcontract, wala sila mga kickback, walang mga tawag niyan, yung mahinang klase ba? Ano matawag niyan? Ay, nakalimutan ko na naman. So, maano ko dito, parang iniilag-ilagan tong bilyar. Tapos, nung bago mag-eleksyon, di ba pumutok rin yung balita, itong Prime Water. Nasabi ko nga to, kung saan kami nakakuha ng bahay sa Cavite sa may Imos, Prime Water ang supplier dyan eh. So, consumer ho kami ng Prime Water. So, sabi ko nga to, okay naman. Okay naman ang Prime Water na nagsusupply dyan sa sa amin sa may Imos. Hindi pa naman kami nakaranas talaga na may sabi nila may mga bulate, may mga putik, may mga anak ng putik naman. Mayroon pang walang tagas. Hindi pa kami nakaranas dyan. Okay naman. So, hindi ako pwedeng magreklamo doon kasi hindi ko naman talaga naranasan yun. Pero sa ibang lugar, sa may Bulacan daw, sa may parting Cavite din, mayroon din silang hinaing dyan. May mga jago-jo ba? Sa Bulacan pa. Naana sila yung mga jago-jo. Sa jago-jo ba? Yung mga pagkukulang nitong supply nitong Prime Water na may mga bulati nga daw eh. Tapos, kaya sabi ko, kaya siguro to bumaliktad to mga inahak na to kasi takot siguro to sila maimbestigahan. Kasi, naumpisahan na to sa House of Representatives pero hindi man to natuloy-tuloy. At itong si Mark Villar, mayroon na nga itong pahaging-haging dito si Claire Castro eh. Bakit hindi to siya maimbestigahan din sa mga ganitong klaseng mga ngayon sa flood control project? Kasi dumaan to sa pagka DPW at sekretary, imposible naman hindi to wala tong alam. Si Singson nga yung panahon kay Noynoy Aquino, ini-interview. Pero ito si Villar, wala akong nakitang ini-interview dito. Bakit? Anong mayroon sa mama na to? Porkit ba't Villar, bilyonaryo, wala di kayo nito? Hindi kayo dito nag-imbestiga dito sa mga Villar? Kasi yung nanay nila kaya natalo ito pagka congressman sa Las Piñas dahil abusada eh. Abusada ang nanay nito eh. May mga video nga to nga, pinagalitan yung mga gwardiya. Ano pa yung iba dyan na, yung kalaban niya ngayon na congressman, yung si Santos. Nag-away pa sila sa loob ng simbahan. Sa loob pa ng simbahan, walang respeto ang nanay nito si Cynthia Villar. Tapos yung may Senate hearing, nakita ko pa to, napanood ko yung Senate hearing nila sa, di ko lang alam kung sa under ng Department of Agriculture o sa may DENR. Ang kukulit nito mga Villar na to. So, di ko alam kung bakit ito inilag-ilagan. So, nakikita naman natin, itong mga to, na ayan na, may resibo na nga eh. May nakikita natin mga video dyan na kung sino yung mga politician na yan na itong Kirante sa Cebu na tawag nito, mayroong palang na kinasal. So sino-sino doon mga celebrity, mga politician, hindi lang celebrity, mga politician nandoon. Tapos ang mga politician ang lakas mag-deny. Linis talaga sila, walang politician na marumi magserbisyo, wala. Kahit saan ka magtingin ngayon. Sa ngayon, panahon na to, wala ka makikita na ako lahat 'yan. Ako masama akong congressman, wala ngayon. Lahat yan. Kanya-kanya silang dahilan. Maganda daw ang serbisyo nila. Taong bayan ang iniisip nila. Animal kayo. Anong taong bayan? Sige nga, taong bayan. Nandiyan na nga kayo sa kasagsagan ng investigasyon ngayon. Taong bayan pa din kayo. Kung taong bayan kayo, lahat kayo dyan. Sige, mag-resign kayo lahat kung taong bayan ba talaga kayo. Hamon ko lang sa inyo mga congressman, mga senador, mga mayor na involved dito sa flood control. Ano kaya sa Bohol, sa 3rd District? Ano kaya ang mga rin dyan sa Bohol? Yung mga mayor dyan, yung congressman, gobernador, vice governor, imposible naman wala rin kayong mga kasabwat na mga contractor dito sa DPWH.
Kasi sabi nga lahat ng project sa mga district engineer, kailangan dadaan yan sa mga congressman, sa mga LGU. So ibig sabihin, walang pinipili to na lugar. O unsa man sa Bohol be, tugan mo. O ipakita ko na ng inyo mga kwan di nga para sa taong bayan ba talaga kayo be? Ay nako, labi na sa 3rd district, ambot lang kaha sa katinuod ng mga gihimo nga flood control diha sa uban nga wa ba dyan ay ghost project o wa ba ka na kickback